Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, message sa'yo ng future self mo. So we have 4 groups. So pwede ka nang pumila sa 4 na choices natin sa reading na to. Ilalagay ko sa comment yung timestamp. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. We can start the reading now. Start ako sa'yo, group number 1. And thank you everyone for watching the video. I hope makuha mo messages na para sa'yo. I'll see you on your reading and I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic. Messages galing sa future self mo. So ang card na pili mo, your life is a canvas. Artist, manifestation, creative accountability. And the eternal child. Isa kang very creative na person. 7 of Swords, card ito ng strategy. So, sasabi ng future self mo, kung nasaan ka ngayon, may paraan kung paano makapunta sa gusto mo talagang puntahan. May paraan. Misa kailangan mong gamitin yung creativity mo para makapunta ka sa next level. Si Queen of Wands ka sa Queen of Passion. Si King of Wands, heartbreaker. Misin ko lang. Yeah, si King of Wands, King of Passion. Yes. Ngayon, wala kang partner, then sinasabi sa'yo ng future self mo na kung mawalang pag-asa, matatagpuan mo din yung passionate partner na hinahanap mo. Passion ang missing sa life mo Passion. Passion sa ginagawa, passion sa love. Kung may partner ka, yan. Passion. Kasi sabi ko, passion, pabango na naiisip ko. Pero kasing sinasabi future self mo sa'yo na huwag mong kaya mawala yun. Kasi, yun nga yung meron ka simula bata ka. Pag gumagawa ka ng mga bagay-bagay, active ka nun, nag-enjoy ka. Bakit nagkakaganito ka ngayon? Kasi bata tayo, like page of Wands, excited tayo. Excited tayo sa mangyayari sa buhay natin. Very optimistic tayo. Maganda yung pagtingin natin sa future. And then, unti-unti nasisira yung imahe ng magandang future dahil sa mga konti-konting mga bagay nangyari sa buhay natin. Yung mga rejection, yung mga bagay na hindi natin nakukuha, yung pangarap natin hindi matupad, nawawalan tayong pag-asa. Minsan kahit alam naman natin na magaling tayo, talented, isinasantabi natin yun. Para kasing isa kang very talented na person, isa kang artist, isa kang dreamer, magiging kang very inspirational. Ngayon, kung gusto mo talagang makilala, sinasabi sa'yo ng future self mo na wala masama kung gusto mo maging sikat. Think of future self mo, sa paningin ko lang, kung balak mo magka-partner din sa future, mayroon kang ka-power couple, pareho kayo matagumpay, pareho kayong passionate, pareho kayong nakakatulong sa pamilya, inspiration kayo ng community, ang sa tingin ng ibang tao para kayong perfect family. Yan, marami kayong ma-inspire ng mga tao. Ngayon, kung wala ka naman balak mag-asawa, let's say lang, gusto mo lang mag-isa. Manungkot ba yun? May mga tao kasing walang balak
partner. Kasi gusto mo lang maging single, hindi magkaanak. Gusto mo lang maabot yung full potential mo. Then, possible isa kang tao na inspirational. Marami kang nagawang creative na projects. Yung creativity mo, makikita sa lahat ng ginagawa mo. Empowering. Pwedeng maraming mga babae ang nakikinig sa'yo. Pag lalaki naman, isa kang possible entrepreneur, businessman, na nakakatulong sa maraming tao. Matas lang pwede kang maging influencer, pwede kang maging businessman, businesswoman, or pwede kang maging isang kilalang tao. Nandun, isang tao na very passionate. Sinasabi lang ng future self mo na don't lose your passion. Huwag mo hayaan yung ibang tao na i-down ka or i-guilt trip ka. Huwag mo paliitin ang sarili mo. Bago ka makarating doon, possible, magiging kang very fiery na person. Mataas sa boundaries and nakating ka lang talaga sa priority mo. Message na sa'yo, kung isa kang tao may anak, huwag mong pabayaan ang anak mo. Hindi dahil mahalaga yung career, mahalaga yung kasikatan mo, mahalaga yung ginagawa mo. Isang tabi mo na yung pangailangan ng anak mo. Bigyan mo time ang anak mo. Lead by example. Kasi nakatingin sa'yo yung anak mo eh. Pinagmamastan ka niya. Ikaw ang role model niya. Pwedeng may anak kang sumunod sa yapak mo. Sa ngayon, focus ka sa sarili mo. Kung dalaga ka or binata ka, ikaw muna isipin mo. Gawin mo yung sarili mo matagumpay. May family ka na, then magbigay kang time sa family mo, sa friends mo. Piliin mo yung mga tao sa buhay mo. And kung may anak ka ngayon at nakikita mo ang talent ng anak mo, gabayan mo siya. Maging role model ka sa kanya. Bigyan mo siya ng galayaan na express niya yung creativity niya. Minsan pag hinayaan natin isang tao, nakaramdam siyang freedom, ilalabas niya talaga yon kung ano man yung natatago niyang talento. Baka magugulat ka sa talent and skill ng anak mo sa future. Hindi mo expect na meron pala siyang ganitong klaseng talento. Kung naman isa kang creative na person and yun talaga ang gusto mo, like, ang gusto mo talaga, ayaw mo mag-work sa 9 to 5, ayaw mo talaga ng conventional, traditional na paraan ng pagkita ng pera. Dahil sinasabi ng future self mo, huwag kang mag-alala, kikita ka sa sarili mong pamamaraan. Parang kulang na lang sabihin ng future self mo na hindi ka na mag-work sa 9 to 5. Mapagiti lang kita. Ayaw mo siguro mag-work sa office Alam mo, ayaw mo siguro mag-work sa 9 to 5. Kung ayaw mong mag-work sa 9 to 5, gusto mong kumita sa pamamagitan ng sarili mong paraan, meron. Natatakot ka lang Hindi mo na nakikita ngayon na napakaraming binigay sa'yo ni God na talents. Ngayon, kung nahirapan kang makita kung saan mo ito magagamit, marami ka naman pwede maging role model. Magtingin ka sa paligid. May mga role models na napapanood natin sa social media. Pwede kang makatagpo ng role model. Magkad lang ako dito ng karta. Pwede maligas yung color yellow and orange. Or yellow and red and orange. Number 13. Kailangan kita number sa 7. Or 7-Eleven. 7-Eleven. Number 13. Number 4. And number 14. Baka isa kang entrepreneur. Gusto mo ba magkaroon ng ganon? Like food business, restaurant, or let's say lang, store. Baka kasi meron kang naisip So, kung business-minded ka, then gawa mong paraan yung mga business ideas mo na yon. Diba? Pwede kasi. Magad lang ako ng isang card. Addiction. Codependent, obsession, possession, controlling, hustle block, restraint. Addiction. Hindi ko alam kung meron ka bang addiction sa kahit na sino. Pwede kasi siyang obsession. Obsession, pwede. Kung meron ka addiction, i-work mo yan. Diba?
ikaw ang makakagawa ng paraan. Ano mo yun? Marami na kasing addictions ngayon, diba? Sabi sa future self mo, kung gusto mo makarating doon, discipline. Disiplinahin mo sarili mo. Kung meron ka mga addictions, mga bagay na nagpapabigat sa'yo, putulin na yon. Dati na. Girl with a snake. Empath and narcissist paradigm, being charmed or used, enable boundaries. Taasan mo boundaries mo. Dati na. Best. Kakaroon ka ng mga magagandang experiences sa future. Makikita mo sa sarili mo na you're living the best life. Maniwala ka na you are the best. Isa kang talented na person. Talents. I-nurture mo yan. Ano mo yun? Yung mga talent and skills mo. Tingnan, pag-aralan. Okay, saan ako magaling? And i-level up mo yung mga talents mo. Pwede mo kasing ma-monetize yung talent mo. Loved. Kung takot ka na, mamula at akong kasama. No, meron. Hindi ka mag-iisa. May taong magmamahal sa'yo. Sa ngayon, focus ka muna sa meron ka. Alam mo yan. Kung single mother ka, solo parent, huwag ka matakot. So, message na sa'yo, do your best, use your talents, and trust that you are loved and supported. Baliting call na tayo. Wala siguro akong ads sa reading group 1. Thank you sa panonood ng video natin. And if gusto mo ng personal card reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, nalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Nalisa Taro. Thank you everyone for watching the video. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group 2 sa backtest sa topic, messages ng future self mo sa'yo. So, ito yung mga cards na nakuha natin. You have to use your intuition sa reading natin. Napili mo na card, the Courageous Peony. Multifaceted, unique nature, let yourself be seen. The Mystic. Butterfly. Ganda, no? Nandito sa Emperor, nandito sa The Magician. Malakas sa masculine energy mo. Meron ka ng level ng stability sa life mo ngayon. Maayos naman nangyayari. Kung may business ka, then itong reading na to, bagay sa'yo. Napakita lang na meron kang control sa direction ng life mo dahil gumagawa ka ng action sa kang disiplinadong tao. So, message ng future self mo, ituloy mo yung mga nasimulan mo na. Nasa tama kang direction. Possible. Mataas ang pangarap mo eh. Message siya sa'yo, yung pangarap mo is possible. Kahit gaano pa siya kalaki. Possible siya. Pwede siyang gawa ng paraan. Message niya sa'yo, mamamanifest mo marami sa pangarap mo. Pero ang payo niya, huwag kang tumingin sa shortcut. Baka kasi gusto mo i-shortcut yung mga bagay-bagay or gawa ng mga strategy na pa-shortcut mo yung mga bagay-bagay. Message niya sa'yo, para mas maging solid yung pundasyon, dumaan ka sa proseso. Trust the process. Kung ano man gender mo, hindi na mahalaga. Hindi mahalaga. Kung inisip mo yung gender mo nakakasagabal sa'yo, like yung kung anong gender mo, kasarian mo, hindi yun mahalaga.
kahit ano pang gender mo, makikita ka pa rin ng tao na isang expert, isang authority. Makikinig pa rin ang tao sa'yo. Sasabi ng future self mo, tingnan mo yung values mo. Ano yung 3 mahalagang values mo bilang isang tao na talagang malapit sa heart mo. And pag-aralan mo yung mabuti. Values. Ito yung mga bagay na paninindigan mo talaga. Yan. Possible sa kang tao may paninindigan. Yan, maasahan. Ayun, kung politiko ka, pwede ka din sa reading na to. Napakita lang na energy na sa future marami kang mamamanifest. Ngayon, kung talagang sinushortcut may mga bagay-bagay, pwedeng mangyari yun. Ang 7 of Swords kasi strategy, more yan sa getting ahead. Yan, pwedeng masisay ng future self mo. Yes, makakauna ka sa maraming tao. Ang tanong, nakikita mo ba yung sarili mo nasa top 5%, top 10% ng mga tao sa mundo? Kasi yung energy niya kahawig nun. Ngayon, kung antas-tas talaga ng pangarap mo, like, gusto kong maging mayaman, gusto kong nakaperahan, gusto kong maging matagumpay, then, yes kita. Papakita ng future self mo na mamamanifest mo yung wildest na pangarap mo. Yes, dahil marunong kang i-balance ang sarili mo. And ahead ka talaga sa ibang tao. Ahead ka. Madiskarte ka. Nag-uusap pa lang sila, nakagawa ka na ng 7 steps. Nasabi ng future self mo, matalino ka, magtiwala ka sa talino, meron ka. Disiplinado kang person. Okay lang kung wala nakakapansin ng mga effort mo. Alam mo yun, yung parang behind the scene, okay lang. Kahit hindi alam ng tao na ikaw naman talagang gumagawa action, okay lang kahit minsan napipil mo na parang hindi ka nabibigyan credit, hindi ka nabibigyan ng pansin. Huwag mong damdamin yung mga pagkakataon sa buhay mo na parang ang laki na itinulong mo, hindi napapansin ng ibang tao. Magiging ang inspiration mo para lalo mo pang galingan. Huwag mong isipin din na down ka ng iba, na minamalit ka nila. Pakasing energy, feeling mo, ginawa mo na lahat, di ka pa rin napapansin. Binigay mo na yung lahat, di ka pa na-appreciate. Hindi mo matatanggal mga haters mo. Alam mo yan, ang tukso na sa paligid lang. So kahit ano pa marating mo sa future, message niya, huwag mong kalimutan ko sa kagaling. Alam mo yan? Huwag mo kalimutan kung saan ka galing. Huwag mo hayaan yung success mo. Gamitin mo para i-down yung iba. Tingnan natin. The Chaser. Chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. Ba't ka ba kasi habol ng habol doon? Ang sensya yung future self mo. Tingnan natin na. Seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, may matatanggal yan. Ayun no? Third party interference, seduction. Distraction, seduction, nasiseduce, yan. Kasi minsan pag nakarating na tayo sa level na matagumpay tayo, natutokso pa rin tayo ng mga dati nating mga ginagawa. Ang payo sa'yo ng future self mo, huwag mo kalimutan kung sa kagaling, kung ano yung pinagdaanan mo. Pag nakarating ka doon sa mataas na posisyon, huwag mo hayaan na matukso ka. Napabayaan mo lang. Kasi madali din nawawala ang mga bagay na pinaghirapan natin. Isang pagkakamali, pwede mawala lahat. Pwede nga payo sa'yo ng future self mo. Pangalagaan mo ang sarili mo. Protektahan mo yung pinaghirapan mo. And maging mapag-obserba ka sa mga tao sa paligid mo. Huwag kang papasok sa mga bagay na hindi ka sigurado. Pag hindi mo alam ang lahat-lahat tungkol sa isang bagay, sa isang proyekto, sa isang negosyo, huwag kang basta mag-dive in. Alamin mo yung risk. Alamin mo yung pinapasok mo. And matuto ka sa mga pagkakamali. Yeah, so possible dadaan ka sa maraming mga trial and error. Yes, and magiging kang very controlling. Ano mo yan? Yung parang
kontrolado yung mga galaw mo. Until dumating ka sa time na ililet go mo yung control na siguro wala na sa hands ko to. Hindi na to sa akin. Yung parang, yung butterfly na yan. Parang symbolism yan ng ilalet go mo. Magtatrust ka na kung para sa akin, babalik to sa akin. Kung para sa akin to. Pwede din to sa love. Inahabol mo yung person. Gusto mo siyang bumalik. Lahat ginagawa mo. Seduction, temptation, lahat. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo makuha yung person na yun. Until mapagod ka na. And let go mo siya. And dun mangyari yung attraction. Para kasing pagpasok pa lang reading, ang unang energy lumalabas is very controlling na energy. And more yan ego. Yung parang ayaw mo may mababago, ayaw mo may magugulo, ayaw mo na may mawawala. Wala ka naman dapat kontrolin. Ito yung letting go. Marami sa mga bagay na kinakatakutan mo, mawawalan ka ng takot. Ito yung naharap mo na yung inner demons na yun. Yung mga personal mong mga takot, maharap mo siya unti-unti. And magsusurrender ka na. Meron pang higher power. Isa ng possibility ko, isa kang tao na hindi ka naniniwala sa higher power kay God. In the future, dumating yung time na ma-feel mo yung energy ni God sa buhay mo. Show up. Huwag ka magtago. Saan ka pa kasi pupunta? Message na sa'yo, magpakita ka. Basta show up to life. Huwag kang matakot. Kung may mga challenges, harapin mo. Magpakita ka doon. Show up. Ito yung parang, pag kailangan ka, dumating ka. Pag may opportunity, pumunta ka. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Yan. Pwede magkakaroon ka ng sarili mong show. Sarili mong podcast. Pwede. Or sarili mong paraan ng pag-show up. Pag-show up kasi parang ma-feel nila yung presence mo. Yan. Kung lagi kang behind the scene, hindi ka nabibigyan ng credit, so it's time, talagang time na para ibigay mo yung credit na yon sa sarili mo. Unti-unti makikita mo mag-show up yung mga tao na yon para supportahan ka. Mayaman ako. Mayaman ka pala. Ang pressure ng future self mo, mayaman daw siya. Ayusin ko nga to. Sa may future self mo, mayaman siya, so bahala ka na. Message ng future self mo to eh. Ngayon, kung isa kang babae, pangarap mo talaga makapangasawa ng mayaman na tao, then, i-claim mo na yan talaga ang partner mo. Wala masama eh. Kung pangarap mo talaga, ma'am, gusto kasi makapangasawa mayaman, edi i-claim mo. Message ng future self, mayaman ako. Pwede kang yumaman sa iba-ibang paraan. So, pwedeng yumaman ka dahil nagka-partner ka na mayaman, yumaman ka dahil nakilala ka, yumaman ka dahil nagkaroon ka ng business. Iba't ibang paraan sa pagyaman. Sinasabi lang niya sa'yo na mayaman ka. Yan. And then yung last message niya sa'yo, the one. See the one. Ano meaning say number one? Pwede ka magkaroon ng one-person business. Yung parang ikaw lang yun. Wala kang empleyado. Ikaw lang mag-isa. Kaya ang daming ginagawa. Ikaw lang mag-isa. Solopreneur. Pwede. Pwedeng entrepreneur. Pwedeng solopreneur. Pwede kahit alin. Possible, habang inaabot mo yung tagumpay na yun, mamimit mo yung equal partner. Yung partner na tutulong sa'yo. See the one. Na susuportahan ka niya, mag-show up siya sa'yo, sa tabi mo, mag-show up siya sa buhay mo. And itong very supportive na partner na to, isa siya sa mga inspirasyon mo. Kung bakit mananatili kang matatag, mananatili ka na malakas ang loob. Siya yung inspirasyon mo. Sa napakarami mong pinagdaan ng mga relationships, may pag-asa pa makamit ka ng person. Kasi sabi lang ng future self mo na pwede kang mag-decide, magkaroon ng partner. Ngayon, kung ayaw mo na talaga, gusto mo mag-isa, it's a personal choice. Para message lang niya, mas maganda pa rin na mayroon kang companion, mayroon kang kasama, mayroon kang person na
nanatili sa tabi mo, susuportahan ka. Ito yung person na papagsabihan mo ng mga pinagdadaanan mo. Parang confident, parang companion, para din siyang friend. Pati ito friend na maging lover, o ito na talagang partner mo, para siyang lover and friends sa'yo. Ano message na future self mo? Sabi niya, mayaman ako. Pressure, no? Ako kasi nakakaalam eh. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate. And kung gusto mo na personal reading from me, message mo lang ako sa email ko, dalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Taro. And thank you everyone for watching the video. Sana kuha may messages na para sa'yo, group number 2. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic, messages sa'yo ng future self mo. Yan. So napili mo dito, the great severing, Mars energy, anger, conflict, softening to love, and the mentor. So pag-usapan natin dito, mensahe sa'yo ng future na ikaw. Gabrod ka ba? Mapagtila ka tal. Kasi aeroplano eh. Ngayon, kung mag-abroad ka, i-claim mo na makakapunta ka doon. Marami ka nung mapupuntahan. Yan. Marami kang tao makikilala. Ang Page of Cups kasi, the dreamer. Mga pangarap natin yan nung bata tayo. Possible magmamature ka. Dami kang matututunan sa mga pinagdaanan mo. Kung parang sa time na to, more nagpupunta ka sa superficiality. Ano mo yun? Yung parang more napopokus ka sa ano nakikita ng tao sa akin, yung mga pinopost sa social media. Sa future, mawalan ka ng care. Sasabihin ng iba sa'yo. Ito yung gagawin ko yung gusto ko. Pwedeng na-push ka doon dahil sa mga sitwasyon na dadaanan mo. Makarating ka sa moment na na-realize mo na meron pang more sa life kaysa sa mga superficial na bagay. Pagkatapos ng taon, makakalasap ka na magandang buhay. Akala mo yun na yun. Parang, eto na yun, masaya na ako. Pero marirealize mo, hindi pa pala, may kulang pa. Maintindihan mo na, para saan to lahat? Kung ako lang masaya dito, may dogs ka pa. Kung naman ayaw mag-anak, in the future, yan, meet your fur babies. Pwedeng napakalaki issue sa'yo itong anak ka. Alam mo yan? Ang tanong, ano ba ito sa'yo? Kailan pag-isipan na, isa ka bang tao na ayaw mo magkaanak? O natatakot ka na hindi ka magkakaanak? Na ano mangyari sa future? Sabi na ng future self mo, kung magkaanak ka or hindi, kung magdesisyon ka na pwede siyang kasama mo in the future, okay lang yon. As long as intentional ka sa gusto mo, yun talaga ang gusto mo. Kailangan mo dito ng clarity, kasi damo na sa reading yan. Kailangan mo liwanagin ito. Gusto mo ba magkaanak? Dan kailangan mo pag-isipan. Ayaw mo ba magkaanak? Dan kailangan mo tanongin sa sarili mo, why? Kailangan mag-i-honest sa sarili. Diba? Kasi, pag nakarating ka dun sa future, wala nang balikan na. Ano mo yan?
Iwasan natin ang regret. Mga bagay na panghihinayangan mo. Mga love na hindi mo sinabi. Mga love na kinimkim mo. Yung mga opportunities na tinanggihan mo. Yan, yung pagkakataon na nando sa harap mo, tinalikuran mo. Mahirap mabuhay sa regret. Pwede pinapaalala niya yan sa'yo. Pwede ka kasi magkaroon ng mga regrets sa future. Group number 3. Ibigay ko lang. Pero nandito ka sa reading, may pagkakataon ka pa na maayos yun. Ang tarot card reading naman is, hindi siya prediction. Gabay siya sa'yo. Pinapayo lang ng future self mo na kung wala kang babaguhin ngayon, kung wala kang babaguhin sa mga action mo, na hindi mo talaga pinag-isipan yung mga action mo, na sila, na walang intention sa mga action mo, pwede kang makarating sa life na ayaw mo. Dahil na-pressure ka, napilitan ka, and dun sila pumupunta, sumama lang ako. Yan. Alam mong meaning nito? Yung napilit ka ng society na makapunta doon. Dahil yun na uso, yung nakita ko sa iba, ay yun ang sinabi nila. Sasabi lang niya sa'yo na pagdating mo doon, sa future, marirealize mo, naabot mo yung tagumpay din, parang zero pa rin pakaramdam mo. So parang may kulang, and then uulit ka ulit. Ang missing is, ikaw lang mag-isa na doon sa taas ng bundok. Alam mo yun, ikaw lang mag-isa. Yung personal connection mahalaga. So, kapag nakarating ka doon, maintindihan mo na hindi masaya mag-isa dito. Ito yung pwede kang tumulong sa mga nangangailangan. Lumabas yung humanitarian spirit sa'yo na okay, naabot ko na yung pangarap ko, tutulong na ako sa iba. Pwede yung pagtulong na yon, pwedeng financially tumulong ka talaga sa mga nangangailangan. Or, gabayan mo sila. Ikaw mentor nila. Okay, dito kayo dumaan. Or itong gawin niya. Ngayon kung nakikita mo sarili mo as motivational speaker na ako yung sample nyo dumaan ako dito. And then, i-claim mo na yes magiging mentor ako. Magiging ako motivational speaker, coach. Magiging ako isang tao na nagagabay sa iba. I-share ko experiences ko na nakarating na ako dyan tumira ako dyan. Or napunta ako na yung bansa na yan. Or nandito ako sa bansa na to. Ito yung mga bagay na kailangan nyo iwasan dito. Ngayon kung nangangarap ka maging travel vlogger, then yes, pwede mo i-claim. Mabuti mo yung pangarap mo, yes, mag-umpisa ka doon. Siguraduhin mo lang na yun is yung gusto mo talaga. And kung makarating ka doon, at gusto mo tumulong sa iba, yes, wala masama. Mag-contribute. Or pwede ka mag-decide na gawin mo na ngayon. It's a choice pa rin na gagawin mo. Parang future self mo kasi, hindi siya masyado controlling. Ano mo yun? Hindi siya masyado nagko-control sa mga tao, sa mga bagay-bagay. Kung gusto nyo sumunod sa akin, sige sumunod kayo. Kung nakikinig kayo sa akin, sige makinig kayo. Parang very relax. Ito yung pwede kang maging minimalist sa future. Or yung iwan mo yung work sa city and then tumira ka sa more parang province. Pwede din ito yung nakatira ka sa Pilipinas, then lumipat ka na ibang bansa. Or pabaliktad, matagal ka na sa ibang bansa and then magdesisyon kang bumalik sa Pilipinas and mabuhay na simple. Pag sinabing simple, yung totoo sa pakaramdam mo kung ano talaga yung buhay na gusto mo. Parang babalik ka sa pagiging simpleng tao. Huwag ka tumingin doon sa narating ng mga taong kilala mo kasi kakaiba kayo ng pangarap. Minsan yung pangarap mo kailangan bigyan ng 5 taon para mangyari. Bibigyan kita ng mga words dito group number 3. Okay, bigyan kita ng mga words sa channel ko sa reading mo. Touch. Maraming kang mga lives, mga buhay na matatouch. Kasi magiging kang taong matulungan. Pakiramdam ko, marami kang matutulungan ng mga tao sa future. Ayan sila Ayan sila.
Marami. Pag tumingin ka sa future, ang sasabihin ng mga tao sa'yo, ay nako, si group number 3. Grabe yung tinulong nito sa akin. Walang-wala ako. Hindi ko alam kung saan napupunta. Hindi ako binigo. Blessed. So, isa kang blessing sa iba. Mabibless ka ng mga bagay na gusto mo. Kung wala kang anak, mabibless ka ng anak na napaka matulungan. May malakas ang loob. Ay magta-travel around the world. Kasama ka. Pwede. Kung sa future isa lang maging anak mo, then i-boost mo lahat ng pagmamahal mo sa anak mo. Kung isa lang anak mo ngayon, then grabe. Grabe yung pasasalamat na sa'yo. Grabe. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit magtatagumpay siya sa buhay. Na kung marami kang anak, pwede may claim na blessed ka sa mga anak na meron ka. Isa-isa mo sila makikitang magtagumpay. And yung huling na channel ko is 1111. At twin flame to ayos natin. Tapos nagko-confirm ng twin flame. Malalaman mo yung twin flame mo na siya yon. Pag na-touch mo na siya, grabe, hawakan mo ito. Touch. Sa mga readings na ganito, ikaw pa rin nakakakilala sa sarili mo. Pero pakita lang na meron kang big dream na mabibigyang buhay. Yan. Isang possibility din, aabutin mo yung dream. Dream ng iba. Abutin mo yung dream ng iba. Dream ng magulang mo, dream ng kapatid mo, kung ano man, na hindi para sa'yo. Ay magre-restart ka. Ang hirap nun, no? Nasa taas ka na, ulit ka. Pero isang posibilidad yon, kung nasan ka ngayon, at hindi talaga ito yung life na gusto mo, sa future, mawalan ka ng care, gagawin mo yung gusto mo. Isang possibility. 1111, thank you, RC. Pwede isa kang spiritual na person. Kailangan mo talagang dumaan sa mga struggle na yan. Pwede simula pa pagkabata, ang dami mo ng pinagdaanan. Kasi marami ka naman tutulungan na. Mas magkakaroon ka ng compassion sa ibang tao. So dumaan ka naman dun Napakita lang na pag dumating yung time na nakuha mo yung gusto mo, nanatili mo nakatapak ang paa mo sa lupa, magkakaroon ka ng maraming followers or subscribers or mga fans sa future. Susundan ka nila dahil sa pagiging totoo. Kasi hindi mo tinago yung mga pagbaksak na yon. Kung nanto mo talaga yung mga struggle mo mismo, andiyan ka mamahalin ng tao, pwede mo i-reinvent ang sarili mo. Ang sample nito, let's say, sa isang season ng life mo, isa kang nagtatrabaho sa company. Then sa isang season ng life mo, isa kang OFW. Sa isang season ng life mo, umuwi ka, naging kang public servant. Yan. At sa isang season ng life mo, nag-iisa kang mentor. Marami kang seasons na ma-experience. Parang nabuhay ka sa iba't ibang lifetimes. Sa lifetime na to. Parang marami kang iba't ibang role na nagampanan. Yung iba sa inyo, sobrang dami. Ikaw lang mag-isa. Napakarami mo nagampanan. Ito yung mga tao na ang dami nilang naabot. And sa dulo, makikita nila na simple living lang pala ang solusyon. Matapos mo maabot lahat. Sa dulo, simpleng buhay ang gusto mo. Siguro kasi naabot mo na lahat. Wala ka nang kailangan mapatunayan pa. Yung parang papunta ka sa simple living, pwede din minimalist. Isa yan. Or tinatawag nila authentic living. Yun. Pwede din na magsisave ka ng maraming pera. Magiging kang na maayos sa paghawak ng pera mo. Isa ka mentor, pwede magturo ka din sa ibang tao ng mga paraan kung paano mabuhay ng maayos talaga. Na pwede kang maging masaya, pwede kang mabuhay na walang kaaway, pwede kang magkaroon peaceful life, and pwede kang mag-connect sa mga tao. Yan. Parang ito yung authentic living na ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Sa paningin ko lang, sa energy mo, sa future, marami kang mapupuntahan. So, pinapayo ng future self mo, ayusin mo ang health mo ngayon pa lang. Kasi, baka marami kang mga lugar na puntahan.
Kung magta-travel ka sa later part ng life mo, let's say pag matanda ka na dun mo balak mag-solo travel, mag-travel, ready mo pa rin body mo sa ngayon, paano niya yan sa'yo eh? Kasi ang dami mong bundok na akyat. Madami kang mga places na pupuntahan. Mapapagod ka, diba? Medyo may part mag-enjoy ka. Yes, makapag-enjoy ka, marami kang pupuntahan, marami kang makikilala, and enjoy mo yung simple living, authentic living. Yung totoong-totoo ka na ito ang gusto kong life. Ito, masaya ako sa ganito. But I think all good na tayo. Group number 3. Well, siguro ko add sa reading. Let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa'yo. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. And I'll see you again, Group 3, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 4 sa Bakta sa Topic, messages ng future self mo sa'yo. So pinili mo, Hey Riot, longing for home, homesick for the stars, the castle. Bigyan ka ng song sa reading mo bago natin pag-usapan mga cards. Song to ni Dan Seals. One friend. Bigyan ka ng Liza. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. So, ano message sa'yo ng future self mo? Kung feeling mo parang wala kang friends, wala kang masabihan, parang wala kang support system, parang tinatalikuran ka ng ibang tao, hindi ka nag-iisa. Pwedeng nahirapan ka sa personal connection, nahirapan ka mag-connect sa mga tao sa deeper level kasi may hinahanap kang something na mas malalim pa. Ayaw mo ng mga small talks, gusto mo yung usapan na malalim, parang gusto mong kilalanin yung tao na mas malalim. Ang passion ng future self, may dignity sa lahat ng tao. Kahit ano pa ang katayuan nila sa buhay, no judgment. Kung dumaan ka sa matinding betrayal, yung na-break yung trust mo, ang passion ng future self mo, forgive. Possible sa future marami kang mapapatawad ng mga tao na nag-break ng trust mo. Makikita mo pagkaka-ugnay-ugnay ng mga tao, pare-pareho ng mga tao sa pinakamalalim. So, maintindihan mo kung bakit ginagawa ng ibang tao action nila, less judgment. And, magagamit mo yung mga impormasyon na yun para tulungan din sarili mo and makatulong sa iba. Nakita ko lang na more active ka sa pagtulong. Pwede din animals, may animals na sarili mo. Pwede ka din isang taong advocate ng mga rights sa mga animals, nature. Pwede din human rights. Or lang, sa future, marami kang itatanim na hindi mo napapakinabangan. Meaning, magko-contribute ka ng something sa mundo na possible hindi mo na makita kung ano mangyari doon. Like example, magtanim ka ng puno, hindi mo na alam kung sino makikinabang noon sa future. Bigyan ka ng words sa reading na to. Tingnan ko. Thank you. Nagtithank you ang future self mo sa'yo kasi hindi ka sumuko. Called. Pwede meron kang big mission, calling. Yan, pwede rin. Sabi nga, many are called, but few are chosen.
love. Bakit uncomfortable ka sa silence? Alam mo yan? Maging komportable ka sa silence. Payo ng future self mo na tulungan mo sarili mo, makatayo sa sarili mong paa. Na meron kang marangal na paraan ng pagkita ng pera na hindi naagrabyado ang iba. Pwede maraming tao magpapasalamat sa'yo sa contribution mo. Pwede maraming tao talagang nagte-thank you sa'yo sa compassion, yung sa pagiging good friend mo. Wala masama din na malungkot, umiyak, mawalan ng pag-asa. Pagiging tao yan tao ka. Napaalala lang ng future self mo, tao ka. May kahinaan ka. Hindi mo maiwasan na magkamali ka. Hindi mo maiwasan na mag-trust ka sa mali-maling tao. Hindi mo maiwasan na mapunta ka sa iba't ibang direksyon. Pero tao ka din na pwede magbago. Possible yan ka sa future. Better human being. Better pa sa ini-imagine mo. Yan. Yung mga weaknesses mo, ma-accept mo. Yung ibang weaknesses mo, mababago mo. More ito, parang may ka role model sa ibang tao. And wala kang hidden agenda. Yan. And back to nature ka. Pwedeng ma-feel mo yung happiness pag nasa nature. Pwede din maging napakalabing mo sa mga animal, sa mga bata, sa mga tao, sa mga older people, sa mga taong dumaan sa mahirap na pagsubok sa buhay. Bigyan mo sila ng pag-asa. Bagay ang reading na to kung isa kang visionary, isa kang tao may big mission, isa kang tao na more religious, more spiritual, isa kang tao na advocate or counselor, isang tao na gustong tumulong sa iba, tumulong sa pagbabago, or isa kang tao na gusto lang tumulong. Gusto lang sumali at makabigay ng support. Kahit anonymous lang. Kahit pasikreto lang na gusto kong tumulong. Yan. Pinapala ng future self mo na unahin mo pa yung sarili mo. Huwag mong pabayaan sarili mo. And kung maharami kang gustong tulungan na tao, i-claim mo na matutulungan may mga tao na kailangan mong tulungan. Or sabihin natin na inassign sa'yo ni God. Baka may mga assignment ka talaga na kailangan gawin. Ngayon, mabigat baka mayroon ka mabigat na mission. And pwede mo naman balikan to reading ko pagkalipas ng 10 years. Tagal, no? 20 years. And sabihin mo kung anong nangyari sa life mo. Pero pag nakarating ka sa magandang posisyon, like kung naging isa kang government official, gawin mo talaga yung maganda para sa ibang tao, diba? Diba kung makarating ka sa Senado, yan, gawa ka na magagandang batas. Kung makilala ka, then maging role model ka. Huwag mong dalhin yung mga tao sa hindi magandang direksyon. Kung magkaroon ka lang ng magandang posisyon sa buhay, sa future, ang payo ng future self mo, manggaling ka sa love and compassion. Na gusto ko tong gawin kasi may love ako sa humanity. May love ako sa ibang tao dahil alam ko pinanggalingan ko kung saan ako nanggaling. Alam ko ang hirap. Gusto ko silang tulungan. Parang nandun. Maging source ka ng inspirasyon. Yan. Bigyan liwanag yung mga nasa dilim. Yan. Liwanag sa dilim. Liwanagin. Maraming tao na kaya lang sila gumagalaw sa mga paraan na ginagawa nila. Kasi hindi nila alam. Wala silang ibang alam na solusyon. Wala silang alternative. Wala silang nakikitang alternative. Merong alternatibong paraan. Hindi nila nakikita. Pero pag may mga tao na naglakas loob na pumunta doon, mag-step in, ano mo yon, maging leader talaga, and pakita na meron kang choice, meron ka pang ibang option, di mo kailangan gawin ito, meron pang ibang paraan, then maliliwanagan ng tao na hindi siya
biktima ng sitwasyon, 'di ba? Hindi siya napilitan lang kaya ginawa ko 'to. Wala na kasi ibang paraan. May iba pang paraan. Parang 'yan, 'di ba? So, pwedeng mag-isa kang very responsible na tao. Yung sinasabi nila, if you know better, do better. 'Yan. Na marami kang maintindihan, marami kang inaral, marami kang napakinggan, marami kang naranasan, then magiging kang better human being. Yan. Better human being in action. May action, syempre. Diba? Kasi anong silbi ng pagiging better human being kung wala kang action? So yung action na yun, doon na may sasalamin na isa kang better human being. Better kasi gumagawa ka action na alam mo, kailangan talaga ng tao. Malayo lang siya. Pwede magkaroon ka ng award, magkaroon ka ng accomplishment, pwede makilala ka sa isang bagay na big ang contribution mo dito. Ngayon, kung saan ito, pwede pag-aralan. Kung sa nature ba ito, sa environment, sa animals, sa humanitarian, sa welfare ng mga taong na-abuse, kung saan man direction siya mapunta. Ikaw pa rin ang nakakaalam. Always naman, as a tarot reader, binibigyan lang kita ng messages na channel ko. Love ka ng future self mo. Papasalamat siya sa'yo. And kung natatakot ka sa mission purpose, huwag kang kabahan. Kasi ang purpose mo is nasa iyo naman talaga. Darating ang time, darating ang perfect time, malalaman mo kung ano yung big mission or purpose na yon. Kapag na-execute mo yung calling mo, lalo yung sasabi ko, kapag na-execute, ibig sabihin nagampanan mo yung tungkulin na feeling mo, yun talaga yung purpose mo, peace ang mararamdaman mo sa pinaka-heart mo. Peace. But I think all good na tayo. Wala siguro ako as sa reading group 4. Sana ko may messages na para sa'yo sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, message mo lang ako sa email ko na lisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko na Lisa Taro. Thank you everyone for watching the video. Sana ko may messages na para sa'yo. And I'll see you again, Group 4, on our next reading. Namaste!